Ayun pala owner, Marjorie. Tatlo pala tayo. Tatlo dito. Sa owner information, Marjorie Feliciano. Niya, parang ito yata yung ulo niya. Ito yung ulo niya. Ang alam ko, nabutas yung kanyang parang bungo. Imagine niyo na, nabutas yung bungo niya kasi yung parang kawad. Ano ba yan, Kuya Roland? Yung nakalabas na yan? Stainless po ito. Matatay na! Alright, so mga kapesni, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Isang shoutout mo dyan kay Papa Junset, kay Mama Glency at sa lahat ng Planet Soward, sa Kasangga Foundation, sa Kalembang Boys, sa Soward Team USA at sa Solid Team Kapesni. At yan ngayon mga kapesni, pupunta kami ng Kalatagan pero di ko alam kung nadaan pa kami ng Kumba tapos punta kami Binubusan bago kami pupunta ng Kalatagan dahil kaya naman po kami pupunta ng Kalatagan ngayong hapon na, mag-aalas 3 na mga kapesni. Tumingin pa ako, wala nga pala ako relo. Dadayo siya ng ng kanta dahil may birthday yan doon kamag-anak namin. Dadayo siya ng kanta. Inarkila pala siya. Yun, inarkila siya doon na kumanta sa Kalatagan. Tapos daan muna tayo sa Binubusan. Si tatay. Anihin yung dapat pa tayo may karet. Wala naman tayong karet. Ay, hapon na tayo. Hindi tayo hapon doon. Bukas na daw kami pupunta mga kapesnet. Pupunta na kami Kaya Kalatagan. Tingnan mo. Ate, sige, meron akong mention sa'yo sa Facebook. Sa Kalatagan, ang ganda. Meron siya doong tulay, may tulay doon. Tapos sa pinakadulo ng tulay, merong isang kubo, ang ganda. Yan, punta natin mamaya. Mamaya? Oo. Diba, doon tayo pupunta sa Kalatagan. Sabi, mas maganda daw doon mag-swimming. O kaya mag-outing sa Kalatagan. Kaya let's go mga kapesni. Alright, mga kapesnet, yan, nandito tayo sa palengke ng Lian. At bibili muna kami ng pandala doon na dahil bukod yung bibili tayo ng isda. Ano nga ba yung isda? Siguro tilapia na lang. Tilapia o bango. So, tilapia dadalhin namin. Pero alam ko birthday na tayo pupuntahan namin. Ganda tayo ng isda. Hapon na Hapon na tayo dahil nagpahinga pa kami nung galing kami ng Cavite. Medyo kakunti yung tao. Wala na. Hapon na rin. Bagal ng kasama. Ha? Nakalimutan namin dumaan doon sa Nasugbu, sa palengke ng Nasugbu. Dapat doon kami bumili dahil mga fresh at buhay. Hindi na. Ay, nakakuha kami ng buhay na isda. Medyo malalaki yan. 4 na peraso. May mga tulingan din dito. Tapos bangus. Anong isda yun? Hindi ko nila lang. Yung mga nakakain ko lang. Alam kong isda. Hindi masarap din yan. Oo nga. Alam mo ito? Madalas lang Ito natin. masarap to. Babad sa suka. Alright, mga pesnet. Ayan. Kakauwi lang namin kagabi. Tapos ayun nga, hindi nga kami nakapag-vlog sa may Kalatagan dahil nagkakanta dun sina kuya. Dumayo sila ng kanta at ayun, nagkanta sabit-sabit pa sila ng may mga ano tawag doon? May pera, may 20, may 50, may 100. Tapos yung naipon nga namin, pinanggasolina namin dun sa tricycle na hiniram namin. At ayun, nandito kami ngayon sa Big Bro ng Wawa. Nabili kami ng ice coffee. Maraming salamat po pala kay Killer ni Japper Sniper at ingat po kayo palagi. At syempre kasama natin si Kasyopaw at si Pretty Boy. Ngayon pupunta kami ng Barangay 4 dahil pupunta kami kay Tita Jane at may kukunin nga po kami. Tapos mamaya pupunta naman tayo na dito sa may Roxaco. Sa Roxaco nga ba yun? Dito yan. Pupunta natin mamaya si Kuya Gapo. Nabili lang sa may tindahan siya. At Aliyah, yun. Sabi doon, malapit lang pala. Sabi ko, bakit gumamit pa lang motor. Para yung motor. Grabe, sobrang init ngayon. Parang ang sarap pag-swimming. Kaya yan, mamaya. At sa panibago namin vlog mamayang gabi. Hindi ko alam kung makapag-vlog tayo doon. Abangan nyo na lang. Alright, mga kapesnet yan. Nandito tayo sa Bukana. At ayan, biglang umunti yung tao. Naglalaro sila ng pool. Thank you! Thank you! Oh, yan. Meron silang... Ang tawag dyan? Ice coffee ba yun? Bro, milk tea. Yan. Meron na, sa 38 pesos, meron na tayong
Ice coffee. Akin kay MGS. Anong kay MGS? Kapuso mo, Jessica Soho. Kapuso mo, Jessica Soho. Ayan oh. Pero masarap. Ice coffee siya, ice coffee. Ay, arte ko punta. Tama mo punta. Hindi. Punta mo tayo sa Barangay 4 bago tayo punta sa Kayagapo. Alas... Dadaanan na. ang kuya nga itulog pa. Pahapon na ka, hapon na. May pupunta ma pa. Oh. Bawal. Hindi matamis. Promise. Kape nga are, malamig lang. Yan, mga kapes niya, tiyayain ko siya sa Barangay 4 ayon. Oo nga. Alright, mga kapes natin, nandito na kami sa may Barangay 4. Hatadan kami dito sa may Kion Store. Siyempre kasama natin si Siopaw at si, wala na. Si Pretty Boy at hindi natin nakasama si Katinta. Shout out. Hindi namin nakasama si Katinta dahil natulog siya dahil puyat. Hangover. Hangover siya kagabi dahil nanganta nga sila sa Kalatagan. Walang laman, ice cream. Kasama ka ba kapon? Oo ka. Kasama kami na, sumunod ang mga, sumunod sina, Tatay Mar kagabi na ka-on. Ito may ice cream dito. Kalayo pala noon. Papasok. Sanay pumunta doon. Papasok na nga lang kami pumunta. Kalayo. Ha? Okay, pupunta naman tayo sa Tita Jessica isang araw. Isang araw. Saan ba? Saan ba? May pangalan tayo. Ayun, pupunta tayo sa Tita Jessica isang araw. Dito tayo sa may Barangay 4. Welcome Barangay 2. Doon Barangay 2. Tapos dito Barangay 4. Areco. Dito tayo sa uling. May ice cream. Sari-sari store. Bili ka na ng ice cream. Minsan ka lang mag-diet eh. No? Kahit kakain mo lang ng milk tea. Hoy. Namimili na ng flavor? Namimili ng flavor. Kaya pala katagal. Namimili ng flavor. May rin sa inyo eh. Ha? Pangalan. Ayan, hindi yan. Ayan. Sa kanya lang ba ang pangalan? Hindi ba sa inyo tatlo? Hindi ko lang po alam. Tingnan mo yan. Aray kay Bobby Aray, yung sa may-ari ng lupa eh. Roberto Kay Manas. kuya nga. Yun. Owner John Edric, single of the days. Pang-isahan lang. Pero okay lang po. Okay lang yun. Ayun pala owner, Marjorie. Tatlo pala tayo dito. Dito. Sa owner confirmation, Marjorie Feliciano. Sigay na technical para sa Batangas eh. Luzon. Tara. Thank you. Pupunta na lang kami kay Tita Jen. Kakauwi nga lang. Baka nakasalubong niyo dyan. Doon pa sa kabila. Ay, dito pala sila. Dadaan tayo ng Barangay 8. Bakit? O yung kayo nasa labas eh. Dito na kami, thank you. And thank you po. Magbalik na tayo ng Barangay 8 muna tapos pupunta kami ng Bukana bago punta kami ng Roxa ko siguro mga alas 3 na kami makapunta ng Roxa baka mga kapes niya. Ayun. Kakatapos lang namin magmerienda dahil alauna merienda namin, no. Nauna pa ang merienda kaysa matulog ng tanghali. Alright, mga kapes natin, dapat dun kami pupunta sa Roxaco. So, nandito pala yung ating iba-vlog. Meron tayong iba-vlog dito dahil meron ako may nakita sa Facebook na nakapost na hingi ng tulong. At ayun nga, binila ako sa Dali na ito para maabutan ko siya ng kahit konting tulong. At ayun nga, siya ay na-aksidente tapos meron siyang bakal na sa siko dahil aksidente siya sa tricycle tsaka sa binte. Parehas din may bakal tapos ayun nga, kailangan nang alisin yung mga bakal sa ng kanyang katawan, sa binti at sa kanyang siko. Ayun, kasama natin si Tapsel TV tsaka si Katinta at syempre si Pretty Boy. Ayun, nandito tayo ngayon sa may Wawa to na Wawa Sisa. Nandito tayo. Tingnan natin at tatanungin natin kung ano nga ba yung kanyang yung kalagayan niya ngayon, kamusta na ba siya, o ano yung nararamdaman niya. Dahil ayun nga, pinanghingi ng tulong doon, nakapost sa Facebook. Alright, mga kapes natin, nandito na tayo sa ating nakausapin niya. Baka kung malaglag naman din, hindi lang ako uupo din eh. Kaya yan? Baka malaglag. Ayun, kasama natin si Tapsel TV. Saan ka ba upo? Dito na. Dito na. Dito na. Oh, yeah, medyo against the world eh. So ayan, isang magandang hapon po muli. Welcome po sa channel po ni Kapesni. Yan, si Marjorie Feliciano.
Itong ngayong hapon pong ito, ang vlog po ni Marjorie ay tungkol po sa isang tatay na siya po ay na-aksidente at ang kanya pong kalagayan ay talagang dahil po sa hirap ng buhay, sa kapos po sa financial, ngayon po ay hindi po niya na ipapagamot ng maayos po ang kanyang sarili, yung kanyang nangyari sa kanyang aksidente. So ngayon po ay aalamin natin kay tatay kung ano po yung status ng kanyang sugat kasi po nilagyan po siya ng bakal at ngayon po ay nabalitaan namin na yung kanyang pong bakal sa siko at saka po sa kanyang paa, sa kanyang binti ay kailangan pong matanggal kasi po siya ay parang na-infection. Kung hindi po maaalis yun ay maaari pong mabulok ang kanyang binti. Siyempre alam na po natin pag nabulok siya may posibilidad na masigit pa pong mas malala ang mangyayari. Kaya ngayon po ay si Kapesli po ay naririto sa kasalukuyang tinutuluyan po ni tatay at dito siya nagpapahinga pero ang bahay po niya ay hindi po talaga dito. Ngayon naalamin po ni Kapesli ang kalagayan at bakit siya na-aksidente. Ayun. Yeah. Hi, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan. Pag mo lang tatatak ako din. Gidibyan na lang ako. Ayan, si Kuya Roland po, tawagin na lang po natin siya si Kuya Roland. Ilang taon ka na nga po, Kuya? 36 po. 36. So ayan, kita nyo naman po si Kuya ay medyo ano po siya, payat. Kasi ang pagkakaalam ko po dito kay Kuya Roland, siya po ay medyo maganda ang katawan. Ano nga Kuya ang iyong hanap buhay noong ikaw ay hindi pa na-aksidente? Nagko-construction po. Construction. Meron ka pa bang bukod sa pagko-construction? Ano pa ang iyong hanap buhay? Wala na. Pagugulay po. Pagugulay. Tapos kayo po ba, Tay Roland, ay merong asawa at mga anak? Meron po. Ilan po ang inyong anak? 4 po. 4. Ngayon Kuya Roland, may tanong lang namin kasi ano po ba ang nangyari sa inyo? Bakit po kayo ay nagkaroon ng gayang sugat sa binti? At saka saan pa yung isa niyang sugat? Ayan, dito sa braso. Ayan, makikita natin na nakalabas yung parang kawad. Ano ba yan Kuya Roland? Yung nakalabas na yan? Stainless po ito. Stainless. Ayun, anong nangyari sa iyo? Bakit ka na-aksidente? Kung iyong mamarapatin na sagutin ang aming katanungan, yan, paano po kayo na-aksidente? Nung araw po yun, ng April, papunta po ako sa Alfonso Cavite at gamit-gamit ang tricycle. Nung nasa may parting Agana po ako, kinain po ng Innova yung aking linya hanggang sa yun po, nawala na po ako ng malay nung po ako'y nabunggo. Ibig sabihin po, hindi nyo na namalaya nung kayo ay nabangga, nung kayo magkamalay, Nasa ospital na nasa po ako. ospital na kayo at yan, gaya ng inyong ano. Bali nung kayo na ospital, kamusta naman po yung nakabangga sa inyo? Ano naman ang kayo ba ay tinulungan niya sa pagpapagamot sa inyo? Hindi nga po eh. Ay, hindi. Bali, nung kayo ay nasa pagamutan, paano nyo po paano po kayo nakasurvive sa mga gastusin, pambayad sa ospital, yung mga gamot? Kasi kung hindi kayo tinulungan nung nakabangga sa inyo, Tulong na lang din po ng iba. wala bang silang binigay na kahit na kaunting tulong man lang o na binigay sa inyo yung nakabangga? Meron naman po, pampa-CT scan lang hanggang sa tumagal-tagal, hanggang sa medyo may salis na po, wala pa po binibigay. Wala pa. Tapos ano pong ginawa dyan sa bali ito po, mga mahal na taga-subayway po ni Kapesli, yan, hindi po natin masyadong maipo-focus kasi medyo maselan po yung sugat niya at medyo Nakakadiri. nakalabas po yung bali lumabas na po yung bang tawag doon sa yung stainless po. Siguro po ay pamilyar tayong lahat doon sa mga nilalagyan ng mga stainless, yung mga na-aksidente. Ano ba kuya yung bakit nagkaganyan yung sugat mo? Ibig sabihin bakit parang
na-infection na ata yung sugat. Sabi po ng doc, hindi po daw tanggap ng resistensya ko ang stainless sa aking katawan, kaya matagal agad humilom. Ibig sabihin, yung inilagay sa iyong bakal, stainless, hindi kaya ng katawan mo. Opo, hindi kaya ng katawan ng... hindi po tanggapin ng resistensya ko. Hindi tanggap kasi, bakit po? Dahil mahina po ang resistensya nyo o paano po? Bakit hindi tanggap ng inyong resistensya ng inyong katawan yung stainless? Hindi ko po rin alam ang nasabi ng doktor. Bali, ayan po yung dahilan kung bakit po kayo namamayat. Kung bakit ano, kasi yun nga, hindi. Parang napansin ko din kuya, parang yung ulo ni kuya, medyo ano din siya. Ano ho ba yan? Nagkaroon din ho ba ng, ano yan, Opo. ng tama, ng sugat? Opo, opera din po eh. Ayun, kasamahan din niya noong nangyari Opo. sa iyong aksidente. Sabay-sabay po. So ayan, mabuti naman at si kuya ay nakaligtas. At ngayon, ngayon, ang ano ba ang sabi po ng doktor? Kailangan bang, ayan bang stainless na ganyan? Ayan ba ay pagtagal ng panahon, kailangan siyang tanggalin? O habang buhay na ba yung nakalagay dyan? O paggaling, aalsin yan? Sabi po ni Doc, kung maaari daw po ay matanggal na sa lalong madaling panahon. Parang ang ibig sabihin ba ng stainless, kunyari, ano ba yan? Nabali yung buto. Doon po. Tapos, kaya may stainless, parang pagduduktungin siya, parang siya yung magbubuo uli Opo. ng buto mo. Para po magkalaman. Oo, tapos ngayon, kailangan siya tanggalin. Tanggalin po, gawa po, bumuka na po yung stainless niya eh. Bumuka na. Ngayon, ang kailangan naman po siya tanggalin na, ang dahilan nyo naman po ngayon, kaya hindi matanggal, kasi wala po kayong pera na pampatanggal. Tapos, ayan nga, hindi na rin nagagamot siguro ng maayos, ano po, gawa nga ng kulang sa pinansyal. So, ngayon po ay, ano po ba ang inyong pangangailangan para kung sakasakali man sa mga viewers at supporters ni Kapesni, baka naman tayo ay magkakaroon ng kaunting tulong o kahit po yung hindi pag-skip ng ads kay sa vlog po ni Kapesni, isang malaking tulong po para po si Kuya Roland ay mabigyan po natin ng tulong at para po mapagamot ng ayos at maalis. Halimbawa po hindi siya natanggal yung stainless, ano ang posibleng mangyari dyan sa sugat mo? Maaari pong may infection. Tapos possible na baka Mabulok. maputol, ganyan. Yung mabubulok siya, siyempre. Tapos, sa ganun ng... Yung sabihin yan, makikita po natin, meron si Kuya Roland dito na, yung saklay. Kasi hindi ka nakakalakad kung walang saklay. Kailangan mong meron siyang, guide yan. So, pwede kang magsabi kung ano yung gusto mong sabihin sa ating manonood. Pwede mong sabihin, ikaw mismo ang magsabi kung paano ka matutulungan. Sana po matulungan niyo po ako kahit maliit or malaking halaga. Ang mahalaga po ay matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Kasi baka may sabihin ka. Meron pa kami dito. Meron kami dala dito na, ayan, bumili kami sa Dali. Sa Dali. Kaya kami napadaan dito kanina at nakita nga namin. Dapat po sa Rox ako talaga kami pupunta. Sabi ni tita, nakita nga daw niya namin dito Dali. Doon yung Dali pala sa kabila. May Dali pala dito. Di ko alam. Kala ko yung Dali dito. Doon lang sa may... Bali, 3 na ata ang dali dito sa Nasugbo. Isa doon sa highway, isa sa plaza, saka isa dito sa highway ng Wawa. So yan, si Kapesni, may totoo lang, biglaan ito. Kaya yun pa lang, yun lang yung dala ko. May konting dala para sa mga bata na rin, sa mga anak ni Kuya Roland. Meron konting. Ito po ay, sa totoo lang, itong vlog po ni Marjorie ay, kasi po si Marjorie ay hindi po siya, ibig sabihin si Kuya Roland po, ay kusang loob na pinuntahan po siya ni Marjorie. Hindi po talaga si Kuya Roland ay lumapit kay Marjorie. Si Marjorie po ang kusang napunta kay Kuya Roland. Kasi po, baka kahit paano makakabigay po rin ng kaunting tulong po si Marjorie. At kasi nakita niya yung kalagayan ni Kuya Roland.
So, syempre po si Marjorie ay gusto niyang makatulong kahit pa paano. Kaya inaalam din po niya kung ano yung pangangailangan at ano ba ang pwede ngang maging sanhi kung halimbawa hindi magagamot, kasi po mga kapesni, ang ano ni Kuya, binti, yung pong stainless na dapat ay nasa loob siya ng binti niya, lumabas na po. Hindi lang po namin masyadong ma-focus yung kuha ni Kuya kasi baka bawal din po yung sa white. Saka, pero ito pwede namin ipakita. Yan, ito po. Imagine ninyo, lumabas din po. Ito po, stainless po yan. Dapat po yan nasa loob. Pag malamig po, mas nasakit. Lumabas na po siya. Kasi siya po pala ay kailangan ng tanggalin. Pero dahil nga po walang pera, tingnan nyo, kung sana po siyang lumabas at mas higit, Sa kabila, mas higit malalayan. po lalo yung dito. Ay ayaw na lang po namin ipatanggal kasi baka po kasi daanan po to eh. Daanan po ng mga tricycle sasakyan. Baka po yung alikabok pumasok, baka mas lalo pong infection po yung yung kay Kuyang Suga. So ayan, tulad nga nito, pasensya na kayo sa munting daladala niyo. Biglaan ang aming biglaan punta. ang punta at nakita nga namin si Kuya Roland dito sa nakaupo dito at kasama niya yung anak. Bali ay naglalaro. Ayaw pumayag na patayin yung cellphone, so pumasok sa loob. Yan, si Kuya Roland. Sana ay pagdadasal namin na sana ay maraming tumulong sa kanya at sana ay gumaling na, maalis na yung stainless. Agad-agad po, sabi ng doktor, agad-agad kailangan pong maalis yung stainless niya sa binti at sa kanyang kamay kasi po ay may infection na posibleng mabulok. At pag nabulok po siya, siyempre alam po natin na baka po possible na maputol yung paa niya kasi nga po ay mabubulok siya. So kaya kailangan po ng tulong ni Kuya Roland. Yan, baka may dagdag ka pa Ate Pesni. Yan. Aray ko. Yun na ako. At yun, ako babalik na lang din dahil siyempre sa susunod na sahod ko din, kahit paunti-unti matutulungan natin siya at magpagaling po kayo at siyempre babalik tayo. Siyempre baka may mabuting loob na tutulong sa atin. Siyempre ayun nga sa kanya, sa kalagayan niya at sana yun, matulungan niyo po si Kuya Roland sa kanya para makapaghanap buhay na sila gawa ng kanilang mga anak. Apat na anak. Apat ang anak niya. Nag-aaral ay 3 ata ang nag-aaral. 3. Tapos ang asawa naman po niya, ayun, sa ngayon po ay nagkatrabaho. Extra din po. Tapos yun nga siya, ay hindi siya nakakapaghanap buhay. Hindi siya nakakapag-tricycle. Hindi siya nakakapagpinda ng gulay sa Cavite. Kaya kailangan po talagang matulungan na si Kuya Roland na maalis po yung stainless po sa kanyang binti. Kaya update po kayo lagi ni Marjorie kung ano po ang mangyayari sa kay Kuya Roland. Dito na po kami at babalik na lang po kami sa susunod. Maraming salamat po sa inyong pagtulong at sa inyong pagpunta dito. Punta tayo ng Yung ulo niya, parang ito yata Doon yung ako ulo kanina niya. pa nakatingin. Ito yung ulo niya, ang alam ko, nabutas yung kanyang parang bungo. Imagine niyo nabutas yung bungo niya kasi noon, nabalitaan ko din yan. Eksakto nandun ako sa ospital kung saan siya ay na-confine. Saktong meron akong pinuntahan doon, nabalitaan ko yun na may pasyente daw na medyo nabutas yung bungo niya. Nakakatakot, pinakita rin sa akin yung picture. Mabuti naman si Kuya Roland, malakas ang loob. Siyempre kasi para sa mga anak niya, nilaksan niya ang loob niya. Kaya ngayon, kailangan din tayo ni Kuya Roland kahit para na din sa mga anak niya. So, yun po. Alright, mga kapesnet, bago kami umuwi ng Bukana, syempre sanamahan natin si Katinta bumili ng kanyang short. Dahil wala na siya masot na short. Tapos, syempre, ililibre niya tayo ng Coke float. For only 49 pesos. Nagdito kami sa may tapat ng plaza. At yan, hinapon na kami. Natagalan pumili ng short, guys. Kasi nahanap niya yung daw, presko sa alam niyo na. May hinahanap siyang short yung kinukuskus daw. At yan dapat, anong iyo? Fruit shake? Lemon juice. Lemon juice. Magkakasakit daw siya doon. Magkakamekos. Hoy, ano nga yun ha? Ano yung tag dito? Masustansya yun. Ayaw niya nga yun ito. Ayaw niya nito, magkakamekos-mekos siya. Ano mamekos-mekos? Hindi, ang mekos-mekos kasi halo. Oo. Mix yun. Bakit naging mekos-mekos sa mga tawag? Kilala mo ba si Mr. Nobody? Yun. Di ba pagka nag-ano siya yung content niya, yung mga nagluluto sa mga Indian, kinakamay, sinahalo-halo. Kaya, minex-mex na. Yung mekos-mekos, hindi lang pala maganda yung hindi lang nadidinig na maayos.
Eh, ibig sabihin talaga nun, mix. Mix. Nahalo-halo na. Ay, hindi ko alam pala ang mekos-mekos yung pala yun. Mix. Di ba sinasabi niya yung pagka nahalo-halo na? Yun, kaya na, minekos-mekos na ni Insan. Mekos-mekos. Yung pala, mix yun. Ah. Kasi di ba, ano, iba yung parang ano nila, yung tono. Yung pala yung mekos mo niyan, Insan. At yung mga kapeslit, babalikan natin sa susunod si Kuya Roland. Si Kuya Roland doon sa may kanilang bahay. Pag wala daw siya doon, doon daw siya sa may kabila, sa may manggahan. Ay, mga Maraming kapeslit. mangga doon. Oo. Madaming mangga doon. Kaya tawag doon mangga. Manggahan. Kaso, nakatakot na madaming sawa. Kaya hindi siya gaano doon O hindi mo. nag-tigil. Ang ganda alagaan yun, sawa. Gusto daw alaga ng sawa. Baka bigla na lang ako sakmalin noon. Ako takot mag-alaga ng mga ganyang Ganun yung mga gusto kong alagaan yung mga exotic. mga white exotic. Bayawa. Nakakatakot naman Pagong gusto ko. Tapos yung Cobra. gusto kong pagong yung puti. Naalala ko nung pumunta kami ng Zuri sa may Tagaytay. Takot talaga ako pumunta doon sa may Bata tinanong ako. Ah. Nabili daw sa akin nabili ng ano. Nabili nga po 10 na sabi ko wala na. Sa kanya daw bumili ng 10 pisong ice cream. Wala na daw, ubos na. Ang tagal. Nasaan mo? Ayun. Wag na po. Aba. Walang ganito, ah. For only 49 pesos. Coke. Frozen yung kanyang Coke. Masarap. Yan. Oh, pinisale. Tikman natin yung matigas. Ice cream yan eh. Hindi, yung chocolate na yan kasi, syrup. Tapos pagka naano sila sa malamig, tumigas. matigas. Kalimutan ko yung tawag yun eh. Basta yung chocolate na tumitigas pag sa malamig. Parang din siya nasa Jollibee tsaka McDo. Di ba na? Dati nauso Kado yung lasa. Mga ice cream bento. Pogi talaga ni Mekos. Ayan, mix mo na rin yan. Mini-mix mo na. Ang problema lang sa akin, may ubo talaga ako kaya makulit tayo kaya hindi na gumaling-galing yung ubo natin. Tag-iisang linggo na. Uminom at hindi ka naman yan. Gagaling yan. Kahit uminom ka yan. Automatic. Kaso nga lang, Baka sabi kapag daw lalo mong iniinom ng malamig, lalo daw lumalala. yung time lang na yun. Nyari, maya. Parang ang tindi ng ubo mo, gano'n. Pero maya lang din wala, naulit. Gano'n na ulit. May ganun pa talagang bagay na kahit na hindi mo, Pero yan na lang natin gala mga bata. perya. I-busy schedule natin. Pero schedule. Reschedule tayo ng Doon na lang natin gala mga bata. Tala. Kaya mga kapes, hindi kami matutuloy sa gala. Tapos mapapas. At yun nga mga katinta ay natuloy kami sa pagbili ng aming lemon. Ito Nalibigan masakit ang sa aming- lalamunan. Nalabigan At ng mga isip. umpisahan na namang ako ang talahikin ng ubo. Bali ano ba nung plano natin ngayon? Tutuloy na tayo. Tutuloy kami at abangan nyo sa susunod kong vlog mga kapesni. At ayun nga, maraming salamat dahil kahit pa paano nakakasukses tayo sa araw-araw. At nakakuha na natin ang ating titulo sa lupa. Nakapangalan syempre sa amin tatlong magkakapatid. Maraming salamat din sa lahat ng Dasilio family. Yo. Siyempre kay Kuya Katinta dahil ayun nga, inatian niya kami sa lupa niya. Dahil parang nga sa amin daw yung Hindi. magkakapatid sabi niyang Tatay Amado. Isa lang ang may-ari nun tayo lang. Opo. At ayaw ko na agad nga sana ng ano yun eh. Tattoo shop kaso bukid Joe, wala magpapatato doon kundi lang, baka. Kalabaw, baka. Kalabaw at baka daw magpapatato doon pag nagpatayo doon siya ng tattoo shop. Na mga kapes ni Saka bumili nga pala ako ng bagong Ito muna short. po kami sa may tabi dahil mag-iinumin muna namin to bago po kami umuwi. Para hindi magpatapon-tapon sa daan. Isa pa. Inuubo na ako, ganito pa rin yung iniinom ko. At shout out yan kay Tagasundo, shout out na din. At kay Sir Teddy Wards, kay Ninong Jerito, kay Ninong Carl. Kay Papa Junsi at kay Mama Glency. Yan, ingat po kayo palagi. Buko kami sa tabing highway yan. Medyo matapang yung Sa tapat ni, iglesia nga ito, iglesia. medyo matabang yung Coke float. May Coke float kaming parang nag-DIY lang yung, nag-DIY siya lang Coke float. Ano, parang ano lang siya guys eh.
Lemon naman talaga siya. Wala, ano, classic siya, classic. Parang lalo akong inubo ah. May ubo na ba ang lahat? Best na tara na at pupunta tayong Bukana at syempre papakita natin din yung ating ano. Hindi pa natin, magpipicture pa pala kami. Ito sa ano na titulo. Nakita mo na ba? Binuklot na niya kanina eh. Sa titulo. Tinignan ko na. Ayos. DIY. Marunong na pa ako magganto. Pagka minsan, pagka ano ako, para makamura, bibili na lang din ako ng Coke. Tapos ice cream na Yung ano. mismo, magkano yung mismo? 20. Yung mismo na lang daw mga kapeste. 20 tapos ice Kaya, cream. ayan, punta tayo ng Bukana. Punta tayo ngayon sa Taal, Barangay. Grabe nga yung sun. Sobrang sarap na yan. Talaga yan. Sobrang sarap na yung siomay na yan. At yan, nandito na kami sa bahay at galing kaming Taal kahapon kagabi. Ayan, meron tayong konting clip diyan na ilang seconds lang dahil nga sobrang lakas ng tugtog tapos napakadaming tao. Sobrang sige pero worth it naman yung aming gala kahit saglit lang kami nagala doon, nag-ikot-ikot. Ang malaman niya itsura ko. Yan, pasensya na kayo dahil ilang araw na talaga masama yung lasa kaubo ko ng ubo. Tapos sipon, buti na wala na yung sipon ko. Tapos yan, ubo na lang yung ano na, yung ating ano. At yan, butuhan ngayon mga kapesne. Busy ngayon yung mga tao. Tapos hanggang alas 3 lang pala yung butuhan. Tapos ayun, ay magsakay ng mga tricycle driver dun sa at umalis na ang mga kasama natin dahil boboto sila. Ako mamaya pa siguro kung hapon. At isang shoutout mo dyan kay Papa Junset, kay Mama Glency. At ako'y liligo na mga kapesne. Pupunta na ako ng Bukana. At sa lahat ng Planet Soward, sa Kasangga Foundation, sa Kalimbang Boys, sa Soward Team USA, at sa Solid Team Kapesni. At hanggang dito na lang po. Paalam!